Bumalik uli tayo sa Boracay. Nag-gym dayo tayo uli sa Kingfisher's Gym. Panoorin niyo po ito kasi baka may matutunan kayo. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So again, nakabalik uli tayo sa Boracay, doon sa Kingfisher's Gym. So kay Sir Adso Salaver ng Boracay. So last time, pakita natin na nakadayo tayo kay Sir Adso, so na-interview natin siya. Pero etong pagkakataon na to, biglaan yung pagpunta natin ng Boracay, hindi na natin na i-video yung, di ko nasabihan si Sir Adso na makakadaan tayo. So dumayo na lang ako doon sa gym niya. So pakita natin. So habang nagsasalita tayo, pakita natin. So si Sir Adso, isa sa mga kauna-unahang kliyente ng Gym Depot yan. So kung di ako nagkakamali, parang before 2013, bago pa mag-2013, nag-start na yung Kingfisher's Gym. So tayo ang una nag-supply ng mga gym equipment at hanggang ngayon, so 13 years na, 13 to 14 years na, buhay pa rin yung gym niya. At nakikita nyo dyan sa background, yung mga dilaw na equipment, yung mga tinuturo-turo ko ng mga equipment, yan pa rin yung original na gym equipment ko. Ano yung lesson na makukuha natin dito sa istorya ng Kingfishers? Okay. Unang-una, kagaya na sinasabi ko lagi sa mga video ko, bakit ba maganda ang gym business? Ang isa sa mga rason, bakit maganda ang gym business is pangmatagalan siya. Tama, di ba? So isipin mo, kung 2012 pa, yung gym ni Sir Adso, hanggang ngayon 2026 na, 14 years nang naandoon yung gym. So hindi na natin pagtatalunan na talagang matagal. Ano yung negosyo? Ano yung negosyo na iisip mo na 14 years, nandiyan pa din? Same equipment. Ano yung negosyo? Di ba? Bibihira sigurong negosyo yung maiisip mo na pwedeng tumagal ng ganon. Actually, si Sir Adso, nung nag-uumpisa siya sa business na yan, binata pa siya. Ngayon, alam ko, may mga anak na si Sir Adso. So, eventually, bigyan mo pa another 10 years siya, pwede na ipamana ni Sir Adso yung gym business na yan sa mga anak niya, using the same gym equipment na binili niya noong 2012. Di ba? Pangmatagalan. Again, susunod na rason, napakadali patakbuhin. Alam nyo ba, sila Sir Adso sa Boracay ay may ilan pang mga negosyo bukod sa gym. Pero si Sir Adso, hindi mo makikita na nagbabantay ng gym. Bakit? Kasi yung gym business, napakadali lang i-manage niyan. Napakadali lang yan. May mga sistema ka lang na pwede kang... Actually, kila Sir Adso, maganda kasi ito yung sistema nila Sir Adso. Kasi nagbayad ako last time. So, parang resort yung lugar nila. Parang resort type. May bilyaran, may family area, tapos may gym. So, doon pa lang sa guardhouse, pagpasok mo, kung ano man yung pupuntahan mo, magbabayad ka na kagad doon sa guard. Pagbayad mo, katulad yan, 100 pesos yung per session ng gym. So doon ka magbabayad sa parang reception area nila. Bibigyan ka nila ng stub, ng ticket. Yung ticket na yon, ibibigay mo naman ngayon doon sa nagbabantay sa sa gym. So ang kagandahan nun, may check and balance. Kumbaga, hindi pa pwedeng dumirekta sa gym nang hindi ka pabayad. So hindi ka rin makakapag-gym kung wala ka nung card na yon, nung stub na yon, di ba? So ibig sabihin, lahat na makakapasok ngayon doon sa gym, bayad. So isa yun sa mga check and balance na ginawa nila Sir Adso, di ba? So ngayon, dahil hindi ganun kahirap patakbuhin yung gym business, si Sir Adso may panahon pa para doon sa ibang negosyo nila. Okay, given kunyari lang, naloko si Sir Adso, kinupitan nung kanyang bantay. Kunyari lang yun Kunyari lang na kinupitan siya. May nawala ba kay Sir Adso? Wala. Bakit? Wala kasing consumable dito sa gym mo. Let's say, nagbayad ako 100 pesos, hindi ni-remit nung bantay, 100 pesos, yung gym ko naman, gagamitin ko lang yung equipment magbubuhat lang ako doon. Wala akong kinonsumo ron. Wala nga akong kuryente na kinonsumo kasi yung ilaw na naandoon para sa lahat yun. Kaya may mag-gym, kaya wala, nandun yung ilaw na yan, yung radyo na yan. Di ba? So given na nakupitan ka,
hindi ka pa rin nakupitan. Kasi wala kang inventaryo na nawala. Actually, yung inventory is part ng capital mo yan. What I mean is, kunyari lang, nagbebenta ako ng bigas. Di ba? So, yung nagtindera ko, nagnakaw sa akin ng halaga ng isang sakong bigas. Let's say, 2,000 pesos yung isang sako ng bigas, 2,000 yung ninakaw sa akin. So, dati, may 10 akong bigas na binibenta at pinapaikot. Ngayon, dahil ninakaw nung nagbebenta yung 2,000 pesos o halaga na isang sakong bigas, sa susunod, 9 na lang yung mabibili ko or maibebenta ko. Kasi nagalaw na yung inventaryo, nagalaw yung kapital. Unlike sa gym. Okay, sa gym, once na naiputap mo yan, andyan na yan. Nakupunta ka na 100 nung bantay mo. Nabawasan ba yung kapital mo? Hindi, nandyan pa rin yung gym eh. Hindi rin nga nabawasan yan eh. May nabawas ba inventory? Wala. Kasi hindi naman nila napudpud yung bakal mo. Di ba? Yun yung kagandahan ng gym business. Ito, ang rason bakit natin didiscuss to. Kasi kung napapanood nyo yung ibang mga videos ko, baka isipin nyo, ano lang bla 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 bla, boka-boka lang yan. Pero katulad ko, kung ano man yung sinishare ko sa inyo ngayon, parte to ng mga naging experience ko, actual na experience ko to. Hindi to nang hula, hindi ako tumingin sa Google, sa YouTube. Wala. Puro original na experience ko yung sinishare ko sa inyo. Kaya ganun ako ka-confident. So, ito ngayon, ito pinapanood nyo, hindi lang experience ko yung sinishare ko sa inyo, kundi experience din ng ibang mga kliyente ko. So, katulad kay Sir Adso, di ba? Hindi natin pagtatalunan ilang beses na yan na nag-return of investment. Ilang beses na yan nakabawi. As a matter of fact, may mga dinagdag na si Sir Adso ng mga gamit doon sa gym. Which is yun yung sabi ko, huwag ka maging kampante. Diba? Nagde-develop din yung mga equipment, nadadagdagan ng mga bagong design. Lumalaki yung market mo. Ang daming tao kaya nung pumunta ako. Diba? Sipin mo kung 100 pesos ang isa. Siguro nung nandun ako, more than 20 katao ang nandun. Sa loob lang ng isang orasyon. Tuloy-tuloy yung dating ng tao. Diba? So, kumikita ng malaki yung business ni Sir Adso, pero wala siya doon. Hindi nga kami nagkita eh. Kumikita yun kahit natutulog siya. Diba? Yun yung sinasabi ni Warren Buffett. Diba? Kailangan matutunan mong pakitain ng pera mo habang natutulog ka. Otherwise, habang buhay ka magtatrabaho para sa pera. Si Sir Adso, given kunyari wala siyang ibang negosyo, pwedeng nandun lang siya sa bahay, kagaya nung napanood nyo na episode ko na gusto kong mag-retire. Di ba? Kaya ko yun. Pero, kaya kong mag-retire gamit ang gym business, pero hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako nagmamanage ng gym business. Pero pwede ako doon patambay-tambay lang. Di ba? So, itong gym business na to, hindi lang po ito bago, hindi lang po ito uso. Matagal na po itong ginagawa ng ibang tao. Isa na rin ako. Isipin mo, 2008, ako nagsimula sa sarili kong gym. Hanggang ngayon, 2016. 18 years na ang gym business ko. So, ibig sabihin doon, posible talaga na kumita. Sabi ko, posible. Kasi, ang gym business, kagaya rin ng ibang negosyo yan. Pwedeng kumita, pwedeng malugi. Kasi, wala sa negosyo ang sikreto na ikauunlad ng isang negosyo. Ang sikreto na sa mga tao na nagpapatakbo at papaano ito pinapatakbo. So, huwag kang umasa na baka pang-inisip mo, mag-gym business ako, magiging mayaman na kagad ako. Hindi. Pwede, pero hindi garantiya. Pero ito yung kagandahan doon. Sa Gym Depot, hindi nyo ako makikita nagpipresenta ng ito hack squat, ito leg press, ito the best, itong kapal. Given na yan, basta quality, basta legit na gym equipment fabricator ka, pare-parehong quality mga equipment yan. Hindi na natin pagtatalunan yan. Madami na dyan. Nandiyan si RVH, hindi ko pa na-meet yan. Nandiyan si Century Metal, yan, na-meet ko yan, yung may-ari na Century Metal. Sa sa Nueva Ecija Century, si RVH parang sa Caloocan. So, di ko na alam yung iba. Si King Carlo, hindi ko alam kung nandiyan pa si King Carlo, sa Pasig yan dati. So, marami naman kami yan. Marami kayong pagpipilian. So, lahat naman yan, yung mga nasabi ko so far sa inform ko, hindi ko personal nakilala, lahat naman yan, sa pagkakaalam ko, quality gym equipment ang makukuha nyo. So,
Ano yung pinagkaiba naman namin? So, gumagawa rin naman kami ng quality gym equipment, pero hindi mo ako makikita na nagpo-promote ng gym equipment ko. Diba? Actually, kung makikita mo nga to, itong mga bakal na to, ang lalaki nito, 3x3 to, 3 inches by 3 inches. Diba? Hindi mo ako makikita nagpo-promote niya. May makikita ka pa video ng proof of completion ko, pero hindi ko pinopromote. Bakit? Kasi ang pinopromote ko is yung gym business. So yun yung advantage nyo ngayon. Diba? Sabi ko, wala sa negosyo ang sikreto. Na sa mga tao nagpapatakbo at papaano to pinapatakbo. Kasi lahat tayo kalimitan, yung first time natin sa lahat, first time natin sa negosyo, first time natin sa trabaho, hindi natin alam ang gagawin di ba? Kalimitan, yung tinatawag natin na mahal yung matrikula natin kasi yung mga failure sa negosyo, failure sa trabaho, nagiging lesson sa atin na hindi na natin uli gagawin at uulitin, di ba? Pero sayang yung panahon, sayang yung pera doon sa failure na yon. Ngayon, dito sa Gym Depot, baka maiwasan mo yung failure na yon. Bakit? Kasi tinuturo namin sa mga kliyente namin yung mga failures na pinagdaanan namin para wag nyo nang maranasan pa. At yung mga success namin sa mga negosyo namin, sa gym namin, tinuturo din namin. Di ba? Di ba, hindi ba mas maganda na hindi lang gym equipment yung nakuha mo? Nakakuha ka ng support kung paano patakbuhin yung gym business mo. Kasi yun ang ultimate goal, na mapatakbo ng pangmatagalan. Kagaya ni Sir Adso, pangmatagalan yung gym. Isipin mo, lumampas ka lang ng 10 years sa gym business, sobrang sulit na ng kinita mo. Paulit-ulit mo nang kinuha at nabawi ang puhunan mo. At hindi lang yun, kumikita ka pa. Sabi ko nga sa'yo, kung magre-retire ako, imagine mo yung kay Sir Adso. Kung 100, isang araw yung per session, 20 yung dumating ako doon, mga 20. Pagpalagay mo na lang, 30 sa isang araw, 30 na lang sa isang araw ang nag-gym. 3,000 pesos yun. Imagine mo yun, kung nagre-retire ako, kumikita ako 3,000 pesos, tapos hindi ako nagtatrabaho Si Sir Adson, hindi nagtatrabaho sa gym. Nasa ibang lugar siya, may iba siya pinagkakakitaan. Biro mo yung 3,000 additional na pera, papasok sa bulsa mo, hindi na masama yun. Kaya nang bumuhay nun ng pamilya. Pero pag dumating ka naman sa edad na 50, 60, baka yung mga anak mo kasi may sarili ng buhay at kumikita na para sa sarili nila. At kayo na lang mag-asawa o ikaw na lang mag-isa, kagaya ko, binata, kung ako na lang mag-isa, biro mo 3,000 pesos, isang araw, kikitain ng isang gym ko. Di ba? Hindi na masama yun. Di na, sobra-sobra na yun. Kaya isipin mo yung video ko nung last time, yung retirement ko, ayoko na sana magtrabaho, magnegosyo. Pero magtatayo ako ng gym. Tapos palipat-lipat ako. Every 2 years, lipat ako from Mindoro to Bohol to Palawan to Cebu. Iikutin ko lahat yan. At sa lahat na naikot ko, mag-iiwan ako ng properties na maiiwan ko rin sa mga anak ko. Diba? I hope by featuring yung Kingfisher's Gym diyan sa Boracay, may matututunan tayo leksyon na bakit maganda nga ba yung gym business? Pang matagalan, madaling i-manage, di ba? Walang masyadong maintenance yan. Kung may masisira, upholstery, cable, tapos after 5 years, 10 years, pinturahan mo. Di ba? Napakadali. So I hope kung nag-iisip ka, magplano na magtayo ng negosyo, kahit anong negosyo, pero wala ka pang maisip kung ano, pag-aralan mo yung gym business. Baka matulad ka kay Sir Adso na umabot na ng 14 years yung kanyang gym business, kumikita na kahit hindi siya personal na tumututok doon sa kanyang negosyo. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.